Si Aling Nena ay isang waitress at single mom na nakatira sa isang masikip at maingay na squatters area sa Maynila. Ang buhay doon ay puno ng pagsubok, ngunit araw-araw siyang bumabangon na may determinasyon na mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang mga anak na sina Mario, 10 taong gulang, at Liza, 8 taong gulang. Madilim pa at tahimik ang paligid nang magising si Aling Nena. Sa pagbukas pa lamang ng kanyang mga mata, ramdam na niya ang bigat ng responsibilidad. Bumangon siya sa kanilang maliit na kama, maingat na hindi magising ang mga bata, at nagtungo sa kanilang munting kusina. Habang naghahanda ng almusal, pinagmasdan niya ang 2 natutulog pang bata. Mahalaga ang araw na ito. Kailangan kong maging malakas para sa kanila, bulong niya sa sarili. Nagpainit siya ng tubig sa lumang kaldero at sinindihan ang maliit na kalan na kanilang pinagkakasya. Habang nagiinit ng tubig para sa kape, huminga siya ng malalim, pilit itinataboy ang pag-aalala sa dami ng gastusin na kailangan niyang harapin. Kape, magbigay ka ng lakas, sabi niya sa sarili habang tinatansya ang natitirang asukal. Nang magsimula ng magising ang mga bata, binalot sila ng ingay at kilos ng umaga. Si Mario, ang masiglang bata, kaagad na tumalon mula sa kama. Nay, anong almusal? Tanong niya, ang mata ay puno ng pag-asa. May pandesal tayo anak, at may kaunting mantikilya. Kumain na kayo para may lakas kayo sa eskwela, sagot ni Aling Nena, habang pinapalamanan ang mga pandesal. Si Liza naman, ang mahiyain at mapagmahal na bata, ay dahan-daang lumapit at yamakap sa kanyang ina. Salamat Nay, bulong niya, sabay halik sa pisngi ng kanyang nanay. Habang kumakain, tinanong ni Aling Nena ang mga bata tungkol sa kanilang mga takdang aralin. Ano ang itinuro ng guro nyo kahapon? Tanong niya, habang masusing pinapakinggan ang bawat detalye ng kanilang kwento. Si Mario, na laging mayroong enerhiya, excited na ikinwento ang tungkol sa kanilang aralin sa math. Nay, mahirap yung pinag-aralan namin, pero nagets ko naman, sabi niya, ang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Ngunit si Liza, na mas mahiyain, ay nag-aalangan. Nay, mayroon po kaming test bukas sa Filipino. Medyo nahihirapan ako, pag-amin niya, ang mga mata ay nag-aalala. Tumango si Aling Nena, at dahan-daang hinawakan ang kamay ng anak. Huwag kang mag-alala anak, mamayang gabi, pag-uwi ko, tutulungan kita. Sama-sama nating haharapin yan, pangako niya, na may pagsisikap na itago ang sariling stress. Pagkatapos ng almusal, inayos ni Aling Nena ang mga uniforme ng mga bata, siniguradong malinis at maayos ang lahat bago sila magtungo sa eskwela. Habang inihahatid niya ang mga bata sa pintuan, naramdaman niya ang bigat ng araw na naghihintay, ngunit pinilit niyang ngumiti. Mag-ingat kayo ha, mahal na mahal ko kayo, paalala niya, habang pinapanood ang mga anak na naglalakad papalayo. Nang mag-isa na lamang siya, muli siyang bumalik sa loob ng bahay upang maghanda para sa sariling trabaho. Ang pagiging waitress sa isang malapit na restaurant ay hindi madali, ngunit alam niyang kailangan niyang maging matatag. Habang naglalakad papunta sa trabaho, pilit niyang pinapalakas ang loob sa pamamagitan ng pag-iisip sa mga ngiti ng kanyang mga anak. Para sa kanila ang lahat ng ito, bulong niya sa hangin, lahat ng sakripisyo ay para sa kanila. Sa bawat pagtatapos ng araw, umuuwi si Aling Nena na may mabigat na damdamin. Ang kanyang mga kamay, bagamat sanay na sa paghahatid ng mga plato at pag-aasikaso sa mga customer, ay madalas na nakakaramdam ng kapaguran. Ngunit mas mabigat pa rito ang kanyang puso, dahil alam niyang hindi sapat ang kanyang kinikita para tugunan ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, nakita ni Aling Nena ang kanyang mga anak na nakaupo sa kanilang maliit na sala, ang mga mukha ay halata ang pag-aalala. Si Mario, na karaniwang masigla, ay tahimik at tila may iniisip. Anong nangyari Mario? Bakit parang malungkot ka? Tanong ni Aling Nena habang inilalapag ang kanyang bag at umuupo sa tabi ng anak. Si Liza po, masama ang pakiramdam. Kanina pa po siya nilalagnat, mahinang tugon ni Mario. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa kanyang kapatid. Tiningnan ni Aling Nena si Liza na nakakumot at namumutla. Agad niyang hinaplos ang noo ng anak. Ang taas ng lagnat mo anak. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Tanong niya. Nay, ayaw ko po sana kayong mag-alala. Alam kong pagod kayo galing trabaho. Mahinang sagot ni Liza. Ang boses ay nanginginig. Napabuntong hininga si Aling Nena. Hindi importante yun anak. Ang kalusugan ninyo ang una kong priority. Dapat sinabi mo agad sa akin.
Nagtungo si Aling Nena sa kanilang maliit na cabinet ng gamot, ngunit halos wala na itong laman. Kailangan kong bumili ng gamot. Mario, bantayan mo muna ang kapatid mo. Babalik ako agad, bilin niya sa panganay habang nagmamadaling lumabas ng bahay. Habang naglalakad patungo sa drugstore, hindi mapigilan ni Aling Nena ang mga luha na gumuhit sa kanyang pisngi. Ang sakit sa kanyang puso na hindi niya agad maibigay ang kailangan ng kanyang mga anak dahil sa kakulangan sa pera. Sa drugstore, kinausap niya ang pharmacist. Kuya, pwede po bang umutang muna ng gamot? Sa susunod na sahod ko na lang po babayaran. Aling Nena, naiintindihan ko po ang sitwasyon ninyo, pero policy po kasi na bawal ang utang. Pasensya na po, mahina hong sagot ng pharmacist. Bumalik si Aling Nena sa kanilang tahanan na walang dala. Nang makita ang mukha ng kanyang mga anak na naghihintay, lalo siyang nakaramdam ng pagkabigo. Paumanhin mga anak, hindi ako nakabili ng gamot, malungkot na sabi ni Aling Nena, habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Okay lang po Nay, magiging okay din ako, sabi ni Liza, pilit ang ngiti sa kabila ng kanyang karamdaman. Nay, wag po kayong mag-alala. Magtutulungan tayo. Magiging okay si Liza, dagdag ni Mario, sinusubukang palakasin ang loob ng kanilang ina. Niyakap ni Aling Nena ang kanyang mga anak. Salamat sa inyo mga anak. Pangako, gagawin ko ang lahat para maibigay ang kailangan ninyo. Habang magkakayakap sila, naramdaman ni Aling Nena ang bigat ng kanyang responsibilidad ngunit kasabay nito, ang init ng pagmamahal mula sa kanyang mga anak. Sa gitna ng kanilang kahirapan, ang pagtutulungan at pagmamahal nila sa isa't isa ang kanilang pinakamatibay na sandigan. Sa isang restaurant sa puso ng Maynila, kilala si Aling Nena hindi lamang sa kanyang kasipagan kundi pati na rin sa kanyang kabaitan bilang isang waitress. Araw-araw, siya'y maagang pumapasok, sinisigurado na malinis ang kanyang uniforme at handa ang kanyang ngiti para sa mga parokyano na maghapon niyang pagsisilbihan. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga mesa at inihahanda ang restaurant para sa mga huling customer, lumapit sa kanya si Joel, isang baguhang waiter na tila balisa. Ate Nena, pasensya na po. Medyo nalilito pa ako sa sistema ng pag-order. Pwede po bang magtanong kung paano ko po ba masisiguro na tama ang pag-input ng orders sa ating system? Mahina at may pag-aalangang tanong ni Joel. Tumigil si Aling Nena sa pag-aayos ng mga kutsara at tinidor, tumingin kay Joel na may ngiti, at marahang sinabi, walang problema Joel, ganito yon. Ang una, siguraduhin mo lang na nakikinig ka ng mabuti sa customer. Isulat mo muna sa papel bago i-input sa system para sigurado. Habang ipinapaliwanag ni Aling Nena ang proseso, pansin niya ang pagiging attentive ni Joel. Nakita niya ang sarili sa mga mata ng baguhang waiter, ang parehong kaba at pagnanais na magtagumpay na nadama niya noong siya'y nagsisimula pa lamang. Ate Nena, salamat po. Nahihiya po kasi ako, baka magkamali ako at mapag-alitan. Pag-amin ni Joel, ang boses ay puno ng pag-aalala. Huwag kang matakot magkamali Joel. Lahat tayo dito'y dumaan sa pagkakamali. Ang mahalaga, natututo tayo. At andito ako, pati na rin ang iba nating kasamahan, handang tumulong sa'yo, tugon ni Aling Nena. Hinahaplos ang balikat ni Joel bilang tanda ng suporta. Sa kabila ng mahabang oras sa trabaho at pagod na katawan, ang pagkakataong makatulong sa isang katulad ni Joel ay nagbibigay kay Aling Nena ng dagdag na lakas. Alam niyang bawat araw sa trabaho ay hindi lamang tungkol sa pagkita ng pera kundi pati na rin sa pagtulong sa iba na magtagumpay sa kanilang mga ginagawa, ang tunay na diwa ng pagiging isang ina at mentor sa lugar na kanyang kinabibilangan. Matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho sa restaurant, naglalakad si Aling Nena pauwi sa kanilang tirahan sa gilid ng Maynila. Bagamat pagod at mabigat ang kanyang mga hakbang, may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Dala ang kaunting pagkain na natira mula sa kanyang trabaho na siyang magiging hapunan nila ng kanyang mga anak. Habang naglalakad sa madilim na eskinita, napansin ni Aling Nena ang isang maliit na nilalang na nakaupo sa gilid ng daan, malapit sa basurahan. Sa simula'y akala niya'y isang ligaw na hayop ito, ngunit sa mas malapitang pagtingin, napagtanto niyang ito ay isang duwende. Ang duwende ay mukhang pagod at nagugutom, halata sa kanyang mga malalim na mata at maruruming damit. Agad na naantig ang damdamin ni Aling Nena. Lumapit siya sa duwende, dahan-dahan at maingat upang hindi ito matakot. Kawawa naman itong bata. Duwende pala, bulong niya sa sarili. Anong nangyari sa'yo?
Bakit ka nandito sa gilid ng daan? Tanong niya sa duwende habang iniabot ang dala niyang pagkain. Napadpad lang po ako dito at ate. Pagod at gutom na ako, sagot ng duwende. Tinanggap niya ang pagkain at agad itong kinain, tila ilang araw nang hindi nakakatikim ng anuman. Habang pinapanood ni Aling Nena ang duwende kumain, hindi niya mapigil ang isipin ng kanyang mga anak na naghihintay sa kanya sa bahay. Alam niyang ibinibigay niya ang dapat sanay para sa kanila, ngunit hindi rin niya matiis na hindi tulungan ang nangangailangan sa harap niya. May pamilya ka ba? Saan ka ba talaga nakatira? Tanong ni Aling Nena, umaasang makakatulong pa siya ng higit pa sa pagkain. Wala na po akong ibang kasama. Sa kagubatan po ako nakatira. Paliwanag ng duwende, ang mga matay lumuluha sa pasasalamat. Hindi kita maaaring hayaan dito mag-isa. Samahan mo na lang ako pauwi. Doon ka na lang magpalipas ng gabi sa bahay ko. Bukas ka na lang ng umaga umuwi at gabi na rin, alok ni Aling Nena, tinataboy ang pag-aalala. Tumango ang duwende, at sa kaunting lakas na naibalik ng pagkain, sumama ito kay Aling Nena. Magkasama silang naglakad sa tahimik na gabi, ang isang waitress at isang duwende, na parehong nagtataglay ng kanya-kanyang kwento ng pakikibaka at pag-asa. Sa gabing iyon, hindi lamang pagkain ang naibahagi ni Aling Nena, kundi pati na rin ang pagkakataong makapagbigay ng kabutihan at pagkakaroon ng bagong kaibigan sa hindi inaasahang nilalang. Maagang nagising si Aling Nena kinabukasan, habang tahimik pa ang kanyang munting tahanan. Tila ba ang mga pangyayari kagabi ay isang panaginip, ang pagkakatagpo sa isang duwende, ang pagbibigay ng tulong, at ang mga kwento ng isang mundo na malayo sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Nakapaghanda na siya ng almusal nang lumapit ang duwende, na ngayon ay mukhang mas malakas at masigla kaysa sa gabi ng kanilang pagkikita. Dala-dala nito ang isang lumang tela na tila ordinaryong apron, ngunit sa sabi ng duwende, ito ay may taglay na mahika. Aling Nena, bago ako umalis, nais kong iwan sa inyo ang apron na ito, sabi ng duwende, iniabot ang apron sa kanya. Isang maliit na tanda ng pasasalamat sa inyong kabutihan. Tinitigan ni Aling Nena ang apron, na sa unang tingin ay tila pangkaraniwan lamang. Isang apron. Talaga bang mahiwaga ito? Opo Aling Nena. Hindi ito basta-bastang apron. Bawat tip na inyong matatanggap sa trabaho habang ito'y suot-suot ay magiging gintong barya, paliwanag ng duwende. Sana'y makatulong ito sa inyo at sa inyong mga anak. Habang hinahawakan ng apron, hindi pa rin makapaniwala si Aling Nena sa mga narinig. Ginto, sa bawat tip, ngunit sa likod ng kanyang isip, nanaig ang pasasalamat sa posibilidad na magbago ang kanyang buhay at ng kanyang mga anak. Ngunit, bakit mo ako binibigyan nito? Hindi ba mahalaga ito sa iyo? Tanong ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Dahil po sa inyong kabutihan at pagtulong sa akin kahit hindi ninyo ako kilala. Ito ang paraan ko upang magpasalamat. Sa aming mundo, ang kabutihan ay dapat palaging sinusuklian ng kabutihan, sagot ng duwende, ang mga matang kumikislap sa sinseridad. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Aling Nena ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasabay nito ay ang pag-asa. Salamat maliit na kaibigan. Itatago ko ito at gagamitin ng may pag-iingat. Sana'y makabalik ka na sa iyong tahanan ng ligtas. Nagyakap ang dalawa, at pagkatapos, nagpaalam na ang duwende, dala ang pag-asang magkikita sila muli. Naiwan si Aling Nena, hawak ang mahiwagang apron, puno ng pag-aalinlangan ngunit umaasa sa mga magagandang pagbabago. Sa unang umaga ng paggamit ng mahiwagang apron, dala-dala ni Aling Nena ang kaba at pag-asa sa kanyang trabaho sa restaurant. Habang hinahanda niya ang mga mesa at sinisimulan ang kanyang shift, paulit-ulit niyang sinisilip ang apron, tila hinihintay ang isang mahika na magaganap. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdududa, may bahagi ng kanyang puso na umaasa sa pangakong binitiwan ng maliit na duwende. Habang dumadaloy ang araw, nagbigay ng tip ang mga customer, at iniipon ni Aling Nena ang mga ito sa bulsa ng kanyang apron. Habang lumilipas ang oras, nadama niya ang bigat ng mga barya at papel na tip sa kanyang bulsa, ngunit walang naiibang nangyari, hindi pa rin ito nagiging ginto. Nang matapos ang kanyang shift, pumasok si Aling Nena sa maliit na banyo ng restaurant upang suriin ang kanyang mga tip. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinuhugot niya ang mga barya at papel na pera mula sa kanyang bulsa. At doon, sa ilalim ng maliit na ilaw ng banyo, napansin niyang kumikinang ang isang bagay. Isa sa mga barya ay tila naging purong ginto.
Hindi ito maaari, bulong niya sa sarili, halos hindi makapaniwala. Pinulot niya ang gintong barya, pinagmasdan ito sa ilalim ng ilaw, hinaplos at tinimbang sa kanyang palad. Totoo nga ang sinabi ng duwende, ang apron ay nagbibigay ng mahika. Agad-agad bumalik si Aling Nena sa locker room upang itago ang gintong barya sa pinakailalim ng kanyang bag. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin, tuwa, takot, at pagkamangha. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang mga anak na sina Mario at Liza, na excited na naghihintay sa mga kwento ng kanyang araw. Mga anak, may kakaiba akong ibabalita, sambit ni Aling Nena habang nakaupo silang magkakaharap sa hapagkainan. Ano po iyon, Nay? Tanong ni Liza, ang mga mata ay lumalaki sa pagtataka. Tingnan ninyo ito, sabi niya, dahan-daang inilabas ang gintong barya mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa. Napasinghap si Mario, ginto, saan po nanggaling yan, Nay? Ito ang naging resulta ng mga tip na natanggap ko ngayon. May isang mahiwagang apron na ibinigay sa akin ng isang duwende. Lahat ng tip na aking matatanggap habang suot ito ay magiging ginto, paliwanag ni Aling Nena. Habang ipinapaliwanag niya ang lahat ng nangyari, ang mga bata ay parehong namangha. Ngunit, kailangan nating maging maingat, dagdag niya. Hindi natin alam kung sino pa ang maaaring makatuklas sa kapangyarihan ng apron na ito. Ito ay ating sikreto. Nang gabing iyon, habang ang kanyang mga anak ay natutulog na, tahimik na nagsindi ng kandila si Aling Nena at nagdasal. Nagpasalamat siya sa biyayang natanggap, ngunit humingi rin ng patnubay kung paano niya dapat gamitin ang bagong yaman na ito. Ang bawat gintong barya ay hindi lamang simbolo ng swerte, kundi pati na rin ng malaking responsibilidad na kanyang dapat panghawakan ng may karunungan. Habang lumilipas ang mga araw, ang munting himala na dala ng mahiwagang apron ay nagpatuloy na baguhin ang buhay ni Aling Nena at ng kanyang pamilya. Ang bawat tip na kanyang natatanggap, maliit man o malaki, ay nagiging gintong barya, na tila ba may magic na nakapaloob sa tela ng apron na kanyang suot araw-araw sa trabaho. Dahil dito, unti-unti silang nakapag-ipon ng sapat na halaga upang makalipat mula sa kanilang lumang tirahan patungo sa isang mas maayos at mas ligtas na bahay sa isang tahimik na subdivision. Bumili rin siya ng mga bagong gamit na magpapagaan ng kanilang pamumuhay, tulad ng isang bagong refrigerator, isang washing machine, at mas komportableng mga kama para sa kanyang mga anak. Isang hapon, habang nakaupo sila sa kanilang bagong sala set, hindi maiwasan ni Aling Nena na pagmasdan ang kanyang mga anak na naglalaro sa sahig na may bagong carpet. Nay, salamat po sa lahat ng ito, sabi ni Liza, tumigil sandali sa paglalaro upang yakapin ang kanyang ina. Oo nga po, Nay, parang panaginip lahat, dagdag naman ni Mario, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Ngumiti si Aling Nena, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Mga anak, mahalaga na tandaan natin na habang umuunlad tayo, may responsibilidad din tayo sa iba. Hindi lamang ito biyaya para sa atin kundi isang pagkakataon upang makatulong din tayo sa iba. Tumango ang mga bata, bagaman hindi lubos na nauunawaan ang bigat ng sinabi ng kanilang ina. Napagpasyahan ni Aling Nena na gamitin ang parte ng kanilang yaman upang magbigay tulong sa kanyang kapwa. Nagsimula siya sa pagtulong sa kanyang mga dating kapitbahay sa squatters area, kung saan marami pa rin ang nangangailangan. Nag-donate siya ng mga gamit sa pang-eskwela at nagpaabot ng tulong pinansyal sa mga pamilyang hirap sa pagkain at pang-araw-araw na gastusin. Isang araw, habang abala siya sa pamimili ng mga supplies para sa kanyang susunod na charity work, napansin siya ng kanyang dating kasamahan sa restaurant na si Linda. Nena, balita ko'y umasenso ka na ng husto. Paano mo nagawa lahat ng yan? Tanong ni Linda. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at kahit papaano ay inggit. Ngumiti si Aling Nena. Linda, mahabang kwento. Pero, ang masasabi ko lang, may mga pagkakataong dumarating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Ang mahalaga ay kung paano natin ito ginagamit para makatulong sa iba. Ang bait mo talaga, Nena. Inspirasyon ka sa amin, sabi ni Linda, habang naglalakad pa uwi. Bitbit ang mga nabiling supplies, napaisip si Aling Nena sa mga pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Bagamat malaki ang naitulong ng gintong barya sa pag-angat ng kanilang buhay, ang tunay na ginto ay ang pagkakataong makapagbigay ng pag-asa at tulong sa mga taong nangangailangan. Ang yaman, naisip niya, ay hindi lamang nasusukat sa salapi kundi sa kung paano ito nagbibigay liwanag sa buhay ng iba. Sa pagsapit ng mga sumunod na linggo,
si Aling Nena ay hindi lamang umunlad sa buhay kundi naging isang haligi ng tulong at inspirasyon sa kanyang komunidad. Gamit ang kanyang mga gintong barya, sinimulan niyang mag-organisa ng mga outreach program para sa mga kapwa single mom sa kanilang lugar. Hindi lamang pagkain at damit ang kanyang ipinamahagi, kundi pati na rin ang tulong pinansyal para sa pag-aaral ng mga anak ng iba pang single mom. Isang hapon, nagtipon si Aling Nena at ang ilang kababaihan sa isang maliit na bulwagan sa kanilang barangay. Naghanda siya ng isang simpleng sal-zero salo at nagbigay ng maikling talakayan tungkol sa kahalagahan ng edukasyon at kung paano nila ito maaabot sa kabila ng kanilang sitwasyon. Alam ko ang pakiramdam na parang walang katapusan ang mga pagsubok, simula ni Aling Nena, tumitingin sa mga mata ng bawat isang naroon. Ngunit huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ang edukasyon ng ating mga anak ang magiging susi sa mas magandang bukas. Nandito ako para tumulong sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po Ate Nena, sabi ni Alice, isa sa mga single moms. Napakalaking tulong po ng inyong mga scholarship sa mga anak namin. Hindi ko po alam kung paano kami makakabawi. Alice, hindi ko po hinihingi ang inyong kabayaran. Ang tanging hiling ko lang po ay ibahagi ninyo ang kabutihan na ito kapag kayo naman ang may kakayahan, tugon ni Aling Nena, ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Paano po ba ninyo nagagawa ang lahat ng ito? Saan po ba nagmumula ang inyong tulong? Tanong ni Loida, isa pang ina na kasama sa grupo. Ngumiti si Aling Nena, pinipili ang kanyang mga salita. Nagkaroon po ako ng isang hindi inaasahang pagkakataon, isang biyayang mula sa langit, at ginamit ko ito para makatulong sa iba. Sa ating buhay, may mga pagkakataong dumarating na hindi natin inaasahan, at ang pinakamaganda nating magagawa ay gamitin ang mga ito para sa kabutihan. Habang nag-uusap-usap, ramdam ni Aling Nena ang mainit na pagtanggap at pasasalamat ng kanyang mga kapitbahay. Ang kanilang mga kwento ng pakikibaka at tagumpay ay nagbigay sa kanya ng karagdagang lakas at inspirasyon para ipagpatuloy ang kanyang mga gawain. Naisip niya, sa pagtulong niya sa iba, hindi lamang niya binabago ang buhay ng kanyang mga kapwa kundi pati na rin ang sarili niyang buhay. Ang pagbibigay ng tulong ay nagdudulot ng kakaibang kaligayahan at kasiyahan sa kanyang puso. Sa pagtatapos ng araw, habang nagliligpit ng mga upuan at mga gamit, lumapit si Loida kay Aling Nena, hawak ang kamay nito. Ate Nena, hindi lang po basta tulong ang ibinibigay ninyo. Binibigyan ninyo kami ng pag-asa, at sa bawat pagkakataon na makita ko ang aking anak na nakangiti dahil sa pag-aaral, alam ko po na parte kayo ng kanyang mga ngiti. Tumulo ang luha sa mga mata ni Aling Nena, at sa sandaling iyon, naunawaan niya ang tunay na halaga ng kanyang ginagawa. Hindi lamang ito pagbabahagi ng yaman, kundi ang pagbabahagi ng pag-asa, at ang pagtataguyod ng isang komunidad na sama-samang bumabangon at nagtatagumpay. Sa paglipas ng panahon, ang kayamanang naipon ni Aling Nena mula sa mahiwagang apron ay lumago ng lumago. Napagtanto niya na ang patuloy na pag-asa sa mahika ay hindi pang matagalang solusyon. Kaya naman, nagpasya siyang gamitin ang kanyang yaman upang magtayo ng sariling negosyo, ang pagbubukas ng isang restaurant. Hindi nagtagal, dahil sa kanyang dedikasyon at sa kalidad ng pagkain na inihahain, ang restaurant ay naging popular sa lokal na komunidad. Sa kanyang tagumpay, isinapuso ni Aling Nena ang ideya na palawakin pa ito upang mas marami pang tao ang matulungan. Dito nagsimula ang pagbuo ng isang chain ng mga restaurant. Isang hapon, habang nasa isa sa kanyang mga bagong bukas na sangay, nakipag-usap si Aling Nena sa isang grupo ng single moms na kanyang kinuha bilang mga empleyado. Sa likod ng restaurant, nagtipon sila para sa isang maliit na meeting. Nais kong malaman ninyo na ang bawat isa sa inyo ay mahalaga sa tagumpay ng negosyong ito. Pagsisimula ni Aling Nena, tinitingnan ng bawat isa sa mata. Hindi lang ito restaurant para kumita, ito rin ay isang paraan para magbigay ng oportunidad sa mga katulad nating nangangailangan ng tulong. Si Maricel, isa sa mga empleyado, ay tumugon, Ate Nena, hindi po namin malilimutan ang pagkakataong ibinigay ninyo sa amin. Bago ako napasok dito, ang hirap po ng buhay ko sa pagiging single mom. Ngayon, may maayos na akong trabaho, at nakakapag-ipon pa ako para sa kinabukasan ng anak ko. Tama si Maricel, dugtong ni Lorna, isa pang empleyado. Yung iba, hindi binibigyan ng tsansa ang mga single mom na katulad natin. Pero kayo, Ate Nena, binigyan ninyo kami ng dignidad at pag-asa. Napangiti si Aling Nena, damang-dama ang bigat at saya sa kanyang puso.
Lahat tayo ay may kakayahan na magbago at magbigay ng pagbabago. Ang kailangan lang natin ay ang oportunidad. At hanggat kaya ko, ibibigay ko ang oportunidad na yon sa inyo. Sa mga sumusunod na buwan, patuloy na lumago ang chain ng mga restaurant ni Aling Nena. Hindi lamang siya naging kilala bilang isang matagumpay na negosyante, ngunit bilang isang philanthropist na tunay na nagmamalasakit sa kanyang mga empleyado at sa kapwa. Ang kanyang mga restaurant ay naging tanyag hindi lang dahil sa masarap na pagkain, kundi dahil na rin sa magandang adhikain nito. Ang kwento ni Aling Nena ay kumalat hindi lamang sa kanyang syudad kundi pati na rin sa iba pang lugar. Maraming tao, lalo na ang mga single mom, ang na-inspire sa kanyang kwento. Nagsilbi siyang patunay na sa kabila ng mga pagsubok, maaari pa ring umangat ang buhay sa tulong ng determinasyon, kabutihan, at syempre, sa biyaya ng kaunting mahika mula sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa gitna ng tagumpay at pag-angat ni Aling Nena at ng kanyang mga restaurant, isang tao ang hindi mapakali, si Don Gregorio. Isa siyang mayamang negosyante na may sariling chain ng mga restaurants na matagal nang nangingibabaw sa industriya. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na lumalakas ang inggit at galit ni Don Gregorio sa lumalagong tagumpay ni Aling Nena. Isang araw, sa kanyang marangyang opisina na may tanaw ng buong lungsod, nagpatawag si Don Gregorio ng emergency meeting kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Ang mga mukha nila ay puno ng pag-aalala dahil sa alam nilang magagalit na naman ang kanilang amo. Kailangan nating pigilan ang babaeng iyon. Ang pag-angat ng kanyang negosyo ay nagiging banta sa atin, sigaw ni Don Gregorio, habang naglalakad-lakad sa harap ng kanyang mesa. Sir, nakikita po namin ang pagtaas ng kanyang popularidad. Marami sa ating mga dating suki ang lumilipat sa kanya dahil sa kanyang magandang imahe at sa kalidad ng kanyang pagkain, sabi ng kanyang marketing manager, na may halong kaba sa boses. Si Aling Nena, isang hamak na waitress lamang siya noon. Paano nangyari ito? Galit na tanong ni Don Gregorio, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Hindi ko ako papayag na manaig siya sa akin. May mga naririnig po kaming usap-usapan na marami siyang natutulungan, lalo na ang mga single moms. Iyon po ang dahilan kung bakit marami ang sumusuporta sa kanya, sabi ng isa pang tauhan, na halos hindi makatingin ng diretso kay Don Gregorio. Kung ganoon, kailangan nating siraan ang kanyang reputasyon, sabi ni Don Gregorio, ang boses ay puno ng determinasyon. Simulan nating magpakalat ng mga negatibong balita at chismis tungkol sa kanyang mga restaurant. Sabihin nating hindi malinis ang kanyang mga pagkain at delikado ito sa kalusugan. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Don Gregorio, halatang hindi komportable sa mga plano ng kanilang amo, ngunit wala silang magawa kundi sumunod. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang kumalat ang mga negatibong balita at peking review laban sa mga restaurant ni Aling Nena. Bagamat alam ni Aling Nena na walang katotohanan ang mga ito, nagsimula siyang makaramdam ng pag-aalala dahil sa epekto nito sa kanyang negosyo at sa kanyang mga empleyado. Isang araw, habang abala si Aling Nena sa kanilang pinakamalaking branch, lumapit sa kanya ang kanyang manager na si Rosa, dala ang mga printouts ng mga peking review na kumakalat online. Ate Nena, tingnan niyo po ito. Ang dami pong lumalabas na hindi magagandang reviews sa atin. Hindi ko po alam kung saan nanggagaling ang mga ito, sabi ni Rosa, halatang nag-aalala. Rosa, alam natin ang katotohanan. Hindi tayo papayag na basta na lang tayo pabagsakin ng mga peking akusasyon, sabi ni Aling Nena. Paano po tayo lalaban, Ate Nena? Malakas at mayaman ang kalaban natin, tanong ni Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa tama at marangal na paraan, Rosa. Patuloy tayong magbigay ng dekalidad na serbisyo at pagkain. Mag-organisa tayo ng isang public event kung saan maipapakita natin sa lahat ang katotohanan tungkol sa ating negosyo, mungkahi ni Aling Nena, na sa kabila ng takot ay nagpakita ng matatag na liderato. Samantala, sa kanyang opisina, nakatanggap ng balita si Don Gregorio tungkol sa mga plano ni Aling Nena na mag-organisa ng isang public event. Agad siyang nagpatawag ng isa pang meeting. Sir, mukhang hindi naaapektuhan si Aling Nena ng mga peking review. Nagpaplano pa sila ng isang event para ipakita ang kanilang mga produkto at serbisyo, balita ng isa sa kanyang tauhan. Hindi ito maaaring mangyari. Kailangang masira natin ang event na iyon. Kailangan nating gumawa ng paraan para hindi matuloy iyon, sabi ni Don Gregorio, ang kanyang boses ay puno ng galit at determinasyon. Sa kabila ng mga balak ni Don Gregorio, hindi natitinag si Aling Nena.
Alam niyang nasa tama siya at ang kanyang intensyon ay para sa kabutihan ng marami. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatili siyang matatag, puno ng pag-asa at determinasyon na ipaglaban ang kanyang mga prinsipyo at ang kanyang negosyo na naging daan para sa pagbabago ng maraming buhay. Habang patuloy na umaangat ang negosyo ni Aling Nena, nagpasya si Don Gregorio na gamitin ang kanyang impluwensya upang mas lalong sirain ang kanyang reputasyon. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa social media, sinimulan niyang magpakalat ng mga pekeng balita at chismis tungkol sa kalinisan at kaligtasan ng mga restaurant ni Aling Nena. Isang umaga, habang nagche-check ng kanyang telepono, napansin ni Rosa, ang manager ng isang branch ng restaurant ni Aling Nena, ang mga kumakalat na negatibong posts at comments tungkol sa kanila. "Ate Nena, kailangan niyo po itong makita," sabi ni Rosa, halatang nag-aalala habang ipinapakita ang kanyang telepono kay Aling Nena. "Mga post sa social media. Ano ang sinasabi nila?" tanong ni Aling Nena, habang pinagmamasdan ang mga screenshots ng mga peking reviews at negative comments. "May mga sinasabi pong madumi ang kusina natin, at may mga nagkakasakit daw sa pagkain natin," sagot ni Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. "Hindi ko po alam kung paano ito nagsimula." Napabuntong hininga si Aling Nena, damang-dama ang bigat ng sitwasyon. "Hindi ito totoo, Rosa. Alam natin na malinis at maayos ang ating mga restaurant. Pero kailangang maghanda tayo upang patunayan ito sa lahat." Habang nag-uusap sila, dumating si Mario at Liza mula sa eskwela, at napansin nila ang seryosong pag-uusap ng kanilang ina at ni Rosa. "Nay, may problema po ba?" tanong ni Mario, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Mga anak, may mga kumakalat na kasinungalingan tungkol sa ating mga restaurant. Pero huwag kayong mag-alala, gagawin natin ang lahat upang maipakita ang katotohanan," sagot ni Aling Nena. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na bumaba ang benta ng mga restaurant ni Aling Nena dahil sa mga negatibong posts at reviews. Maraming mga customer ang nag-alinlangan at nagdesisyong huwag nang kumain sa kanila. Ang ilan sa mga branches ay nalugi na at kinailangang magsara. Isang gabi, habang nagtatapos ng kanyang shift, kinausap ni Rosa si Aling Nena sa opisina. "Ate Nena, paano po tayo lalaban sa ganito? Ang dami na pong naniniwala sa mga kasinungalingan," tanong ni Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Rosa, bawal ang sumuko. Maghanda tayo ng isang malaking event kung saan maipapakita natin sa lahat kung gaano kalinis at kaayos ang ating mga restaurant," sabi ni Aling Nena, puno ng determinasyon. "Kailangan nating ipa-audit ang lahat ng branches at ipakita sa publiko ang resulta." Samantala, si Don Gregorio ay masayang-masaya sa kanyang tagumpay. Sa kanyang opisina, binabasa niya ang mga peking reviews na kanyang ipinakalat, habang ngumunguya ng ngiti. "Aling Nena, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo," bulong niya sa sarili, puno ng kumpiyansa. Ngunit sa puso ni Aling Nena, alam niyang hindi siya papayag na basta na lamang magpatalo ng kasinungalingan at kasamaan. Ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang katotohanan ay mas naging matindi pa. Alam niyang hindi lamang ito laban para sa kanyang negosyo, kundi para rin sa dignidad at karapatan ng bawat isa na tumulong at maging inspirasyon sa kanilang kapwa. "Mga anak, sa bawat pagsubok na dumarating, tandaan ninyo na ang katotohanan at kabutihan ang magwawagi sa huli," sabi ni Aling Nena sa kanyang mga anak, habang sila'y magkasama sa hapagkainan. "Bawal ang sumuko. Patuloy tayong lalaban at ipapakita sa mundo na ang ating mga ginagawa ay para sa kabutihan ng lahat." Habang magkausap sila, naramdaman ni Aling Nena ang lakas at suporta mula sa kanyang pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok, alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang pagmamahal ng kanyang mga anak at ang kanyang pananalig sa kabutihan ay magiging sandigan niya sa labanang ito. Sa kabila ng mga pagsubok na dumaan, si Aling Nena ay hindi sumuko. Sa halip, naging mas matatag siya at pinatunayan ang kanyang kakayahan bilang isang negosyante. Alam niyang kailangan niyang gawin ang lahat upang maipakita sa publiko ang katotohanan at linisin ang pangalan ng kanyang mga restaurant. Isang umaga, nagpatawag si Aling Nena ng meeting kasama ang kanyang mga manager at tauhan. Lahat sila ay puno ng pag-aalala ngunit may pag-asa pa rin sa kanilang mga mata. "Mga kaibigan, alam nating lahat na may mga malisyosong kumakalat tungkol sa ating mga restaurant," panimula ni Aling Nena. "Pero hindi tayo magpapatalo. Magpatawag tayo ng isang open kitchen event para ipakita sa lahat kung gaano kalinis at kaayos ang ating mga lugar." Open kitchen. Ibig sabihin,
Papayagan nating pumasok ang mga tao sa ating kusina, tanong ni Rosa, ang manager ng isang branch, na halatang nag-aalala ngunit may determinasyon sa kanyang boses. Oo Rosa, magpapa-audit tayo at papayagan nating makita ng publiko kung gaano kalinis at kaligtas ang ating pagkain. Ipapaalam natin sa media at social media influencers para makita nila ang katotohanan, paliwanag ni Aling Nena. Sumang-ayon ang lahat, agad nilang inihanda ang mga detalye ng event at nagpaabot ng paanyaya sa media, food critics, at social media influencers. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat, at marami ang naging interesado na makita kung totoo nga ang mga paratang laban sa mga restaurant ni Aling Nena. Dumating ang araw ng Open Kitchen event. Nakatayo si Aling Nena sa harap ng kanyang mga restaurant, kasama ang kanyang mga anak na sina Mario at Liza, na proud sa kanilang ina. Ang mga bisita ay nagsimula ng magdatingan, dala ang kanilang mga camera at notebook, handang dokumentuhan ang bawat detalye. Maligayang pagdating sa ating Open Kitchen event. Nais naming ipakita sa inyo kung gaano namin pinapahalagahan ang kalinisan at kalidad ng aming mga pagkain, bati ni Aling Nena sa mga bisita. Habang naglilibot ang mga tao sa kusina, nakita nila kung gaano kalinis at kaayos ang lahat. Ang mga kawali at kaldero ay kumikintab sa kalinisan, ang mga sahig ay walang bahid ng dumi, at ang mga sangkap ay sariwa at maingat na iniimbak. Impresibo, malinis at maayos talaga ang kanilang kusina, sabi ng isang food critic habang kinukunan ng video ang paligid. Walang katotohanan ang mga negatibong balita na lumabas tungkol sa kanila. Nakakatuwa na makita ang ganitong klaseng dedikasyon sa kalinisan. Talagang nakakataba ng puso, dagdag ng isang social media influencer na may maraming followers. Habang naglilibot ang mga bisita, lumapit kay Aling Nena si Rosa, dala ang ngiti sa kanyang mukha. Ate Nena, mukhang nagtagumpay tayo. Maraming pumupuri sa atin. Salamat Rosa. Pero ito ay simula pa lamang. Kailangan nating patuloy na ipakita ang ating integridad at dedikasyon sa ating trabaho, sagot ni Aling Nena. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, naging matagumpay ang Open Kitchen event. Maraming mga bisita ang nag-post ng positibong feedback sa social media, at unti-unting bumalik ang tiwala ng publiko sa mga restaurant ni Aling Nena. Nay, ang galing mo po. Proud na proud kami sa inyo, sabi ni Mario habang niyayakap ang kanyang ina. Salamat mga anak, hindi ito magiging posible kung wala kayo sa tabi ko. Ang pagmamahal at suporta ninyo ang nagbibigay sa akin ng lakas, sagot ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay lumuluha sa tuwa. Sa kabila ng mga pagsubok, pinatunayan ni Aling Nena na ang katotohanan at kabutihan ay laging magwawagi. Ang kanyang determinasyon at pagmamahal sa kanyang pamilya at kapwa ang naging susi upang malampasan ang lahat ng balakid. Sa bawat hakbang, napatunayan niyang hindi lang negosyo ang kanyang itinataguyod kundi ang pag-asa at inspirasyon para sa lahat. Habang nagdadasal si Aling Nena sa simbahan, nagpasalamat siya sa lahat ng biyayang natanggap niya. Kahit na napakaraming pagsubok ang kanyang hinarap, nanatili siyang matatag at may pag-asa. Panginoon, salamat po sa lahat ng inyong biyaya. Gabayan niyo po ako upang patuloy akong makatulong sa aking pamilya at sa aking komunidad, dasal niya ng buong puso. Bigla niyang naramdaman ang isang malamlam na liwanag na pumapalibot sa kanya. Nang siya'y nagmulat ng mata, nakita niya ang pamilyar na anyo ng duwendeng kanyang tinulungan noon. Aling Nena, nagbabalik po ako, bati ng duwende, ang mga mata ay puno ng kaligayahan. Ikaw, ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Aling Nena, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakita ko po ang lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaanan ninyo. Nandito po ako upang muling magbigay ng tulong. May dala akong mga palayok na may mahiwagang kapangyarihan, sabi ng duwende, inihahandog ang mga palayok kay Aling Nena. Kasalukuyan po akong naghahanap ng mga paraan upang mas mapabuti pa ang aming negosyo. Ano po ang kapangyarihan ng mga palayok na ito? Tanong ni Aling Nena, habang marahang tinatanggap ang mga palayok. Ang mga palayok pong ito ay may kakayahang magbigay ng kakaibang sarap sa bawat pagkaing iluluto dito. Ang mga pagkain ninyo ay magiging mas masarap at mas KTNGI kaysa dati, paliwanag ng duwende. Nakakatuwa naman ito. Salamat sa iyong tulong. Ano kaya ang maaaring mangyari sa tulong ng mga palayok na ito? Tanong ni Aling Nena, puno ng pananabik. Makikita ninyo ang epekto nito sa mga darating na araw. Magtiwala po kayo, Aling Nena. Ang inyong kabutihan ay laging may kapalit na biyaya,
sagot ng duwende, habang nagpaalam at biglang naglaho. Sa pag-uwi ni Aling Nena, agad niyang ipinakita ang mga mahiwagang palayok sa kanyang mga anak at empleyado. Mga anak, tingnan ninyo ang mga palayok na ito. Mula ngayon, gagamitin natin ito sa pagluluto upang mas mapabuti pa ang ating mga pagkain, sabi niya, puno ng pag-asa. Nay, totoo po ba ito? Mahiwagang mga palayok, tanong ni Mario, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagtataka. Opo, anak, tiwala tayo na magdudulot ito ng magandang pagbabago sa ating negosyo, sagot ni Aling Nena. Nang simulan nilang gamitin ang mga palayok, agad na napansin ni Aling Nena at ng kanyang mga empleyado ang kakaibang sarap ng mga pagkain. Ang bawat putahe ay naging mas malasa at katangi-tangi, at hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa bagong lasa ng mga pagkain sa kanilang restaurant. Isang gabi, nagtipon si Aling Nena kasama ang kanyang mga empleyado upang pag-usapan ang mga pagbabago. Mga kaibigan, ramdam ko ang tulong ng mga bagong palayok natin. Mas marami ang dumarating na customer dahil sa kakaibang sarap ng ating mga pagkain, sabi niya, puno ng kasiyahan. Opo, Aling Nena, marami ang pumupuri sa atin. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-aalaga at pagnanais na mapabuti pa ang ating negosyo, sabi ni Rosa ang manager, na nakangiti. Narinig nila ang usapan ng ilang mga customer sa isang mesa. Grabe, ang sarap talaga ng adobo nila dito. Iba yung linamnam, sabi ng isang lalaking customer habang sumasandok ng kanin. Tama ka dyan. Parang may secret ingredient sila na nagpalasa ng husto sa mga ulam nila, sagot naman ng isang babae, na halatang nasiyahan din sa pagkain. Hindi lang basta masarap, ang dami pang servings. Sulit na sulit, dagdag pa ng isa pang customer. Ang galing ng may-ari nito. Nakita ko siya kanina, mukhang mabait at maalaga sa kanyang mga empleyado, sabi ng isa pang customer habang nililingon si Aling Nena. Habang naglilibot si Aling Nena, maraming customer ang lumalapit upang magpasalamat at magpahayag ng kanilang kasiyahan. Aling Nena, salamat sa masarap na pagkain. Hindi ko alam kung ano ang sikreto ninyo, pero talagang babalik-balikan namin ito, sabi ng isang customer. Salamat po sa inyong papuri. Ang mahalaga ay nasisiyahan kayo sa aming serbisyo at pagkain, tugon ni Aling Nena, puno ng pasasalamat. Dahil sa tulong ng mga mahiwagang palayok, naging mas matagumpay ang mga restaurant ni Aling Nena kaysa dati. Hindi lamang sila bumalik sa dating kita, kundi lumagpas pa rito. Marami pang branches ang nabuksan, at mas marami pang single mom ang nabigyan ng trabaho. Isang gabi, habang nagtatapos ng kanyang shift, nagtipon-tipon ang mga empleyado ni Aling Nena upang magpasalamat sa kanya. Aling Nena, salamat po sa lahat ng inyong ginawa para sa amin. Hindi lamang trabaho ang ibinigay ninyo, kundi pati na rin pag-asa at inspirasyon, sabi ni Maricel, isa sa mga empleyado. Salamat din sa inyo. Ang tagumpay natin ay dahil sa ating pagtutulungan at malasakit sa isa't isa. Patuloy nating pagbutihin ang ating trabaho at tulungan ang ating komunidad, sagot ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay lumuluha sa tuwa. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, napatunayan ni Aling Nena na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa pera kundi sa kabutihan, pagmamahal, at pagtulong sa kapwa. Ang kanyang determinasyon at malasakit ay nagbigay ng liwanag sa buhay ng marami, at ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa lahat ng nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Sa wakas, sa tulong ng mahiwagang apron at mga palayok, natamasa ni Aling Nena ang tagumpay na kanyang pinangarap. Hindi lamang bumalik sa dati ang kita ng kanyang mga restaurant, kundi nagbukas pa siya ng ilang bagong branches. Ang kanyang negosyo ay hindi na lamang isang tagumpay na kwento, kundi isang inspirasyon sa buong komunidad. Isang hapon, habang nasa kanyang opisina, pinagmamasdan ni Aling Nena ang mga larawan ng kanyang mga bagong branches na nakasabit sa dingding. Pumasok si Rosa, dala ang balita ng kanilang patuloy na pag-unlad. Aling Nena, ang dami pong positibong feedback mula sa mga bago nating customer. Talagang nakilala na tayo sa buong lungsod, sabi ni Rosa, puno ng kasiyahan. Salamat Rosa, hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Ang bawat isa sa inyo ay may malaking bahagi sa ating tagumpay, tugon ni Aling Nena, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Nay, tignan niyo po, may sulat para sa inyo, sabi ni Mario habang inaabot ang isang liham na nakuha sa kanilang mailbox. Binuksan ni Aling Nena ang liham at nagulat sa nabasa. Ito ay mula kay Don Gregorio,
humihingi ng paumanhin at humihiling ng pagkikita. Nay, sino po yan? Tanong ni Liza, napapansin ang pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang ina. Si Don Gregorio, ang negosyanteng nagpakalat ng mga pekeng balita laban sa atin. Mukhang nais niyang humingi ng tawad, sabi ni Aling Nena, hindi makapaniwala. Nagpasya siyang makipagkita kay Don Gregorio sa isang neutral na lugar. Sa isang tahimik na coffee shop, nagtagpo sila. Si Don Gregorio ay halatang nag-aalala at may bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha. Nena, salamat sa pagpayag na makipagkita. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Ang aking inggit at galit ay nagdala ng maraming kasamaan. Sana'y mapatawad mo ako, sabi ni Don Gregorio, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Don Gregorio, alam kong mahirap magpatawad, ngunit naniniwala ako na ang lahat ay may pagkakataong magbago. Pinapatawad kita, sagot ni Aling Nena, may sinseridad sa kanyang boses. Maraming salamat Nena. Hiling ko lang na sana'y magkaroon tayo ng pagkakataong magtulungan. Naniniwala ako na magagawa natin ang mas malaki pang kabutihan kung tayo'y magtulungan, mungkahi ni Don Gregorio. Oo Don Gregorio, mas makakabuti kung tayo'y magtutulungan kaysa magkalaban. Ang ating tagumpay ay magiging tagumpay din ng maraming tao, tugon ni Aling Nena, na may ngiti sa kanyang mga labi. Mula noon, nagsimulang magtulungan sina Aling Nena at Don Gregorio. Ang kanilang mga negosyo ay lumago pa at mas marami pang tao ang natulungan. Nag-organisa sila ng mga programang pangkomunidad na nagbigay ng edukasyon at oportunidad sa mga nangangailangan, lalo na sa mga single mom. Isang araw, habang naglalakad si Aling Nena sa isa sa kanyang mga bagong branches, nakasalubong niya si Maricel, isa sa mga single mom na kanyang tinulungan. Aling Nena, hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Dahil sa inyo, nakapag-aral na ang aking anak at ako'y may maayos na trabaho na, sabi ni Maricel, ang mga matay lumuluhan ng pasasalamat. Maricel, ang iyong tagumpay ay tagumpay ko rin. Patuloy kang magsikap at magbigay inspirasyon sa iba. Iyon na ang pinakamagandang pasasalamat na matatanggap ko, sagot ni Aling Nena, habang niyayakap si Maricel. Hindi lamang si Maricel ang natulungan ni Aling Nena. Patuloy siyang naglaan ng mga scholarship para sa mga anak ng mga single mom, nagbigay ng kapital para sa mga nais magtayo ng maliit na negosyo, at nag-organisa ng mga libreng seminar para turuan ang mga ina ng mga bagong kaalaman sa paghahanap buhay. Sa isang malaking pagtitipon, ipinaliwanag ni Aling Nena ang kanyang adhikain. Nais kong ipagpatuloy ang pagtulong sa mga single mom. Alam ko kung gaano kahirap magtaguyod ng pamilya ng mag-isa. Kaya't gagawin ko ang lahat upang mabigyan kayo ng oportunidad na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Nagpalakpakan ng mga naroroon, ramdamang inspirasyong dala ni Aling Nena. Dumating si Don Gregorio sa entablado at humawak ng mikropono. Ako'y humahanga kay Nena. Sa kabila ng aking mga pagkakamali, binigyan niya ako ng pagkakataon. Ngayon, nais kong suportahan ang kanyang mga adhikain. Magtatayo kami ng isang foundation na tutulong sa mga single mom at kanilang mga anak. Lalo pang lumakas ang palakpakan. Ang pagsasanib ng lakas ni Aling Nena at Don Gregorio ay naging simbolo ng pagbabago at pagkakaisa. Sa pagtatapos ng programa, nilapitan ni Mario at Liza ang kanilang ina. Nay, ang galing niyo po. Ang dami niyo pong natulungan, sabi ni Mario, puno ng pagmamalaki. Salamat anak, ang lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal at suporta ninyo. Patuloy tayong magtulungan upang mas marami pa tayong maabot na pangarap, sagot ni Aling Nena. Ang kanyang puso ay puno ng ligaya at kasiyahan. Sa bawat hakbang, napatunayan ni Aling Nena na ang tunay na yaman ay nasa pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa lahat, na ang bawat mabuting gawa ay may kapalit na biyaya, at ang bawat hamon ay nagiging daan tungo sa tagumpay. Ang kanyang buhay ay naging patunay na ang kabutihan at malasakit ay nagdadala ng walang hanggang biyaya at kaligayahan.